Big shout out sa inyong lahat mga kayabang. Madami kasing nagtatanong sa akin sa comment section kung saan ako nag-apply papuntang New Zealand. Actually po, hindi ko po kayo talaga masasagot dahil sa ngayon po ang lagay ng New Zealand ay napakahina pa po ng mga trabaho namin dito, lalong lalo na po mga construction worker na tulad namin. Sa ngayon po, meron po kaming 3 kasamahan na matatanggal na sa trabaho. Sila po ay mga subcontract dito sa New Zealand. Ibig sabihin nakaano sila dito, nakaano lang sa aming company, parang inupahan lang nga ng aming company yung sila mga trabaho namin. Masisipag po sila sa trabaho. Gaya po ng sinabi ko sa mga nagtatanong sa akin, wag muna po kayo mag-apply. Alamin nyo po muna ang sistema ng New Zealand. Hindi po natin alam, baka 2026 or 2027 pa makabawi ang New Zealand dahil sa ganitong sistema. Ngayon po ay talagang wala kayong maaasahan sa ngayon dito sa akin. Sana may tanong nyo sa akin. Ayoko pong hikayatin ng ating mga kababayan natin na pumunta dito kung ang dadat na naman ay wala din namang trabaho. Mahirapan lang. Ikakaroon ng utang sa atin sa Pilipinas na malaki, makaalis lang sa New Zealand bago pagdating dito 3 araw, 1 linggo lang uuwi na kayo ng Pilipinas. Paano naman yung utang nyo sa atin, di ba? Kaya kung mag-a-apply kayo, maghanap na lang muna kayo ng ibang ma-applyan. Wag muna dito. At kahit nga kami mga residente nangangamba, kaya gaya nga na sinabi ko, 3 araw, 4 na araw lang magkakaroon ng pasok. Hindi naman lahat. Kumbaga parang mas marami ang ganong nangyayari. So, alamin nyo muna guys, lalong-lalo na yung mga ina-applyan dyan sa atin. Alamin nyo kung ano magiging sistema ng mga empleyadong mga dadatnan ng mga empleyadong papaalisin ninyo. Hindi nyo alam kung ganong kalaking pera ang hihiramin ng mga yan. Pero sa mga nagtanong sa akin, pasensya na kayo, hindi ko kayo masasagot. Maraming salamat po mga kayabang. Thank you so much for watching. Peace.